Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat, mga kalihim. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na lumalaban sa hamon ng ating mga buhay. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at nagsusubscribe dito sa aking channel. At maraming salamat po sa mga patuloy at nag-subscribe dito sa aking channel. Sa aking mga subscribers ay mayroon po akong sorpresang ibibigay sa inyo sa darating na buwan o panahon. Akin po itong i-anunsyo sa tamang araw at oras. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking channel, Salitang Lihim, ay makikita niyo po sa bandang ibaba ng video na ito sa kanan. Makikita niyo po ang subscribe button, pakihit na lamang po ito at pakiclick na po ang bell icon. Pakipili po yung all para ma-notify po kayo sa lahat ng aming videos na ibabahagi sa inyo lahat. Ngayon po, narito ang aking iba naman pong mga ibabahagi sa inyo kagaya ng mga palatandaan kung nais ninyong malaman ng inyong kaharap ay may espiritual na kaalaman o dunong. Tandaan po, ito ay ilan. Hindi po ito ang eksaktong lahat lamang na inyong malalaman. Ito po ay ilan sa mga palatandaan. Una po, hindi ito direktang makatitig sa inyong mga mata kung inyo pong mapapansin. Ang kanilang mga mata ay malilikot at kung saan binabaling ang paningin. Pangalawang senyales ay kung limitado ang kanilang mga sinasabi o mapapansin ng inyong kaharap ay minsan masyadong limitado kumpara sa normal na inyong mga nakakausap. Nakakalimitan ay kung ano-ano na lamang ang sinasabi. Sila ay mas may importanteng pagbigkas kung kaya't iba sa kanila ay pili ang inilalabas sa kanilang mga bibig. Ito ay may kani-kaniyang kadahilanan. Pangatlong senyales na may dunong o kaalamang espiritual ang inyong kaharap. Mapapansin na ang kanilang mga titig ay masyadong malalim. Ang ibang may dunong ay may lihim po kasing inaaurahan ang kanilang kaharap. Kung kaya't may minsan na kapag nakaaurahan o naaurahan na nila ang kanilang kaharap, iba't ibang pakiramdam, nandiyan maganda o hindi, ang pakikipag-usap sa kaharap. Sa kadahilanang ito ay kanila na pong naaurahan. Kung kaya't nalalaman nito ang ugali o kaibuturan ng kalooban. Ito naman ay hindi din naman nila kagustuhan. Ito ay otomatikong naaurahan sa kadilahanan kaya mas mataas ang antas ng kanilang pag-ara dahil sa kanilang dunong. At kalimitan po sa mga may dunong ay alam nyo kung paano kayo mag-aura sa inyong kaharap. Dahil minsan ay kusang naaaurahan ng kaharap nyo, lalo na kung malakas ang aura nito. Ang mga normal na nilalang ay mayroon din pong pang-aura, subalit hindi po ito nagagamit ng maayos. Kung kaya't mayroong iba ay kung pwede kang magsanay para makapag-aura. Kaya't huwag magtaka minsan kung ikaw ay may makaharap na kakaiba ang iyong maramdaman. O kahit kaharap mo, kausap mo, ay may iba kang nararamdaman. O may iba ang iyong pagtrato. Ibig sabihin ito ay may nakita kang aura na hindi mo akala na ito ay normal lamang. Dahil minsan ang mga nagsasanay ay marunong na pong mag-aura kahit na ikaw ay isang normal lamang na tao. Ang pang-apat, kadalasan ay matalim tumitig sa kamalayan ng inyong kaharap.
ay di nila ito mapapansin sa kanilang sarili. Kung di man intentional na tumalim ang titig, ito ay hindi nila napapansin. At kung pakaramdam ng panghihina o katamaran sa mga katawan o sa inyong katawan na parang biglang inaantok, ay senyalis ito na may nakaharap kang may dunong at malakas na dunong o karga. Kung kaya't minsan ay hindi maaari o madalas talagang aking ibinabahagi o minumungkahi na huwag ilantad ang inyong mga gamit kahit kanino dahil posibilidad na ang inyong enerhiya na nanggagaling sa inyong gamit ay makuha ng inyong kaharap na may dunong din po. Kaya't sa iba pong mga nagtatanong kung bakit hindi ko po iminumungkahing ipakita o ipaalam sa iba ang inyong mga gamit. Yan po ang isa sa dahilan. Ito po ay alam din po ng may mga gamit. Bago po muna natin pagpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking channel, Salitang Lihim, ay i-hit nyo na po ang subscribe button sa bandang ibaba at i-click nyo na po ang bell icon para ma-notify po kayo sa lahat ng aking mga videos na i-upload. At maraming salamat po sa mga nag-like ng aking mga video, sa mga nagko-comment, sa mga gusto mag-shoutout ay pakiabangan na lamang po dahil binibigyan ko po ng tamang oras sa mga nag-shoutout at sa mga may importanteng katanungan ay akin pong dito sa video akin pong isinasagot. Pero hanggat maaari po ay tapusin ang video na inyong mapapanood upang maintindihan po o maunawaang mabuti ang aking mga ibinabahagi sa inyong lahat. Narito po ang panglimang senyales. Kung ito ay nakakakita o nakakakita ng di pangkaraniwang nakikita o may kakaibang pakiramdam. Iba ang likot ng mata na para bang mayroon siyang nakikita na di mo nakikita. Ito po ba ay inyong naunawaan? Hindi naman po sa lahat ng bukas ang third eye o third eye ay mayroong kakayahang makita ang lahat. Ang iba ay hindi nakakakita, ngunit ito ay naririnig o minsan ay nakararamdam ng kakaiba sa pangkaraniwang kagaya ng pagtaas ng balahibo, sa likod ng batok pataas, sa bunbunan. Iba naman ay pagtayo ng balahibo sa braso at pataas sa tainga. Kung ito po ay naranasan, ay pakicomment na naman po sa video na ito para ako po ay makapagbigay sa inyo ng mga ibang opinion o mag-comment po kayo kung ito po ay inyong naranasan. Pag kayo man po ay normal o may mga dunong na po, pwede niyo po itong ibahagi sa aking comment box. Ang pang-anim po ay makikitaan ninyo sa katawan niya na may kwintas na tangan. Minsan, ang iba ay ipinapakita ang kanilang mga tangan tulad ng kwintas, bracelet, sing-sing, minsan talandro. Pero mas makabubuti na ito inyong ikubli upang sa inyo rin pong kapakanan para hindi makuha ang enerhiya. Naririto na po ang iba o ilan sa mga senyales na maaaring yung nararanasan o di kaya ay mararanasan pa lamang. Kayo po ay aking pong binigyan ng mga senyales o kaalaman patungkol dito, maging mapagmasid sa harap. Subalit, huwag lamang pong huhusgan ng kapwa dahil ang aking ibinabahagi ay tanging gabay lamang. At kung ito ay sa tingin niyo ay nakadagdag kaalaman sa inyo, ay pakilike na lamang po ang video na ito. Salamat po. Ito po ay ang ilan sa mga nakumpirma na maaari ninyong makita sa inyong kaharap.
At kung ito po inyo nang naranasan o nararanasan ay maaari pong ibahagi ninyo sa aking comment box section para ang ibang mga taga-subaybay ay kanilang malaman ang ganito mga bagay sa mga nagsisimula pa lamang o nais matutunan ang pag-aura. Halimbawa, sa lahat po ng mga nagko-comment ay akin po minsan sasagutin sa mga videos na akin pong i-upload. Subalit mapapansin ninyo na akin na pong hindi binabasa o sinasagot ang ibang mga comment o katanungan na maaari namang makita na po sa mga videos na aking ibinabahagi. Ito po ay katibayan lamang o katunayan lamang na hindi po ninyo pinapanood mula sa simula hanggang sa katapusan ng aking mga ibinabahagi. Kung kaya't akin po itong nililib at hindi na po sinasagutan. Kung kaya't makakaasa kayo na akin po itong sasagutan sa comment box at maaari rin po sa aking mga i-upload na videos. Maraming salamat po sa mga nagko-comment at nagbabahagi ng kanilang nararanasan. At makakaasa kayong patuloy po ako magbabahagi ng aking mga kaalaman o salitang lihim. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat, mga kalihim.